Eto na yata ang pinakamatipid na sopas na nakita ko. Kaya kung naghahanap na kayo ng mas tipid at masarap na merienda ay ito na nga at gayahin nyo na itong aking niluto ngayon. At wala na nga paligoy-ligoy tayo at mag-umpisa na nga tayo sa ating pagluluto. At hindi ko na nga na-record ito at nakapagisa na nga ako ng bawang sibuyas kaya ayan at nilagyan ko na nga ng tubig. At pagkakulungan ng tubig na inilagay ko ay di ilalagay ko naman na itong macaroni. Itong macaroni nga na ito ay medyo matagal nga lang siya palambutan pero ang kagandahan nga sa kanya ay kahit hindi nga maubos kaagad ay hindi nga kaagad malulusak o hindi niya masisip-sip yung mga sabaw. Dalawang supot nga itong aking iluluto para naman masolve kami at makapagbigay pa nga dito sa mga kapitbahay. Maglalagay nga ako dito ng pork para maging malasa nga itong ating sopas kahit nga walang sahog. Maglalagay na din ako ng asin, hindi ko nga muna dinamihan para hindi naman muna maalat at dadagdagan ko na lang mamaya kapag kulang pa. Naglagay na nga din ako ng kaunting seasoning at hinalo-halo ko lang bago ko tinakpan. Samantala nakapaghiwa na nga rin ako ng gulay na ipangsasahog na nga natin dito sa ating sopas para naman may kunting palamuti itong ating sopas. Hindi nga ito kalakihan, halagang 20 pesos nga lang na repolyo itong aking binili. Ito na nga ding Jersey Bap ang aking binili. At ito nga pinakamura na gatas dito sa amin. Paminsan-minsan ay hahaluin nga din natin itong ating macaroni para hindi dumikit dito sa ilalim. At ito na nga matapos nga ang medyo mahaba-habang paghihintay ito at maluto-luto na nga yung macaroni kaya po pwede na nating ilagay itong mga repolyo. Dumami na nga din itong repolyo nung nahiwa at halos umapaw na nga dito sa aking kaserola. At ngayon nga nailagay naman na natin yung ating mga gulay ay hahayaan na lang din muna natin itong makuluan para maluto naman itong ating gulay na ay nilagay. At dahil nga punong-puno at nagdagdag pa ako ng tubig kanina ay binawasan ko na nga muna para mahalo ko nga na mabuti at mamaya ko na nga lang ibabalik yung aking binawas at luto na nga itong aking niluluto. At luto naman na yung kaya pwede ko na lang ding ilagay mamaya kapag luto na nga ito. At sa punto nga na yan ay inilagay ko na yung mga margarine. Nagdagdag na nga rin ako ng kaunting patis at dahil okay naman na luto na nga yung ating mga gulay at macaroni ay dalagay ko na nga itong ating gatas. Pakukuluan lang din natin ito ng saglit na saglit lang. Sa mga oras na nga na yan ay nakangamoy at gustong gusto ko na nga rin tikman itong aking niluto. Kaya eto titikman ko na nga kung tama rin nga yung pagkakatimpla nitong aking nilulutong sopas. At pagkatikim ko nga ay medyo matabang at kulang nga sa alat. Kaya ito at nagdagdag pa nga ako ng kaunti pang asin. Eto na nga tuto na at ready to serve na itong ating tipid na sopas pero hindi tinipid sa lasa. Masarap naman talaga kung maraming ang sahog itong ating sopas pero kung kayo nga ay nagtitipid ay po pwede na nga rin yung mga ganito at masarap din naman ang pagkakaluto. At eto na nga yung sopas na may kasabihan na tinipid man sa inyong paningin, nakakabusog at masarap din. Eto nga at isa-isa ko na nga sinantukan yung aking mga anak at aking mga kambal. Biruin mo nga naman sa maliit na halaga ay nabusog nga kaming buong pamilya. Nakapagbigay pa nga ako sa kabila kala nanay at kila kuya. Hindi na nga rin ako magluluto ng pagkain namin para sa hapunan dahil dito pa nga lang sa sopas ay talagang mabubusog na kami at siguradong hindi na makakakain. Hindi nga rin namin ito mauubos ng minsanan lang kaya po pwede pa ulit kaming umulit mamaya kapag nagutom kami. At syempre pa hindi natin kakalimutan magpasalamat sa Panginoon sa pang-araw-araw na pagpapala niya. Kaya naman, thank you Lord sa mga pagpapala. At hanggang dito na nga lang muna mga kananay. Huwag niyo pong kalilimutan mag-like at subscribe sa aking YouTube channel at i-follow niyo na rin ako sa aking Facebook page na Buhay Nanay. Salamat sa inyong panonood at nawahay pagpalain tayo ng ating Panginoon.